Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang hawak ang gusot na papel. Hindi ang manipis na sulat ang nagpapabigat dito, kundi ang mga numerong nakatitik na parang mga pako na tumutusok sa kanyang puso. 500,000 piso. Paulit-ulit na binabasa ng kanyang mga mata. Ang halaga umaasang sa susunod na pagtingin ay magbabago ito mababawasan o maglalahong parang isang masamang panaginip. Ngunit naroon pa rin ito, malinaw at malupit. Ang presyo ng buhay ng kanyang bunsong kapatid na si Enzo. Ang presyo ng pag-asa. Kailangan niya ng operasyon sa puso. Sa lalong madaling panahon, bulong niya sa kanyang sarili, ang tinig ay basag at halos hindi marinig sa loob ng kanyang maliit na silid sa likod ng mansyon. Dito sa espasyong ito, na para lamang sa kanya, nararamdaman niya ang bigat ng buong mundo na nakapatong sa kanyang mga balikat. Bawat sulok ng mansyon na kanyang nililinis, bawat kumikinang na kasangkapan na kanyang pinupunasan ay isang paalala ng agwat sa pagitan ng kanyang buhay at ng buhay na kaya niyang ibigay kay Enzo. Mabilis niyang pinunasan ang mga luhang hanggang nagbabadyang tumulo at maingat na itinupi ang sulat. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang unan, kasama ng luma, ng larawan ng kanilang mga magulang. Kailangan kong maging matatag, sabi niya sa sarili. Para kay Enzo. Sa paglabas niya ng silid ang personal na pighati, ay napalitan ng propesyonal na maskara. Ang mansyon ng pamilya de Villa ay isang malamig na kaharian. Ang makakapal na alpombra ay nilalamon ng bawat yabag, at ang matataas na pader ay tila nagkakait ng anumang init. Si Maria ay gumagalaw na parang isang anino, mahusay mabilis at halos hindi napapansin. Ngunit ang kanyang dedikasyon ay makikita sa bawat sulok, sa walang bahid na sahig na salamin sa mga florera na may laging sariwang bulaklak, at sa mga kubyertos na kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa aranyang kristal. Maria. Ang matinis na boses ni Senyora Helena ay tumagos sa katahimikan na parang isang bubog. Agad na napahinto si Maria sa kanyang pag-aayos ng mga palamuti sa sala. Po, Senyora. Magalang niyang sagot habang papalapit ang ginang na may tindig ng isang reyna at mga matang kasing lamig ng yelo. Sinuri ni Helena ang ginagawa ni Maria mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaismid. Magkakaroon tayo ng isang malaking handaan bukas ng gabi. Darating ang mga pinakamahahalagang kasosyo sa negosyo ni Ricardo. Siguraduhin mong ang bawat sulok ng bahay na ito ay kumikinang na parang diamante. Ayokong mapahiya. Masusunod po, Senyora. Sisiguraduhin ko po, sagot ni Maria, habang yumuyuko ng bahagya. Ngumiti si Helena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. At para sa okasyon, dagdag niya ang boses ay puno ng pagmamalaki, isusuot ko ang pinakamahalagang yaman ng pamilya. Isusuot ko ang angtala. Naramdaman ni Maria ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang angtala, ang maalamat na kwintas na diamante. Isang pamana na nagpasalin-salin sa henerasyon ng mga de Villa. Bihira itong ilabas sa vault, at kapag nangyari iyon, ito ang nagiging sentro ng usapan sa alta sosyedad. Maya-maya pa pumasok sa sala si Senyor Ricardo, ang asawa ni Helena. Isang lalaking hindi pala salita, ngunit ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang magdulot ng bigat sa hangin. Walang emosyon siyang tumingin kay Maria bago tumuon ang pansin sa kanyang asawa. Ricardo, ihanda mo na. Ilabas na natin ang tala. Utos ni Helena na may halong pananabik. Tumangulang si Ricardo at naglakad patungo sa isang malaking painting sa pader. Maingat niya itong iginilid upang ilantad. Ang isang nakatagong bakal na pinto ng isang vault. Ang sunod-sunod na pagpihit at tunog ng mga trangka ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sasala. Nang bumukas ang vault, kahit si Maria ay hindi napigilang mapahinto sa paghinga. Mula sa loob ng isang kahon na pelus, inilabas ni Ricardo ang kwintas. Ang mga diamante ay sumayaw sa ilalim ng ilaw kumikislap ng napakatingkad na parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Bawat bato ay perpekto, bawat detalye ay obra maestra. Ito ay hindi lamang isang alahas, ito ay isang simbolo ng kapangyarihan, kayamanan, at tradisyon. Itinaas ni Helena ang kwintas, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Hindi ba't ito ang pinakamagandang bagay na nakita mo, Maria?
Tanong niya, hindi para humingi ng sagot, kundi para ipagdiinan ang kanyang katayuan. Tumingin si Maria sa angtala at ang nakita niya ay hindi lamang mga kumikinang na bato. Ang nakita niya ay 500,000 piso. Nakita niya ang isang ospital, isang operasyon at ang pintig ng puso ng kanyang kapatid na nagpapatuloy. Ang halaga ng kwintas na yon ay ang katumbas ng kaligtasan ni Enzo. Napakaganda po, senyora. Sagot ni Maria, ang kanyang boses ay mahina at halos mabasag. Iniwan siyang mag-isa sa sala habang ang mag-asawa ay umakyat na sa kanilang silid, dala ang kumikinang na yaman. Naiwan si Maria na nakatayo na papaligiran ng luho na hindi kanya. Ang sinag mula sa mga bintana ay tumama sa sahig na kanyang pinakintab, ngunit sa kanyang puso, isang anino ng kawalan ng pag-asa ang nagsimulang gumapang. Ang bigat ng pasanin sa kanyang mga balikat ay mas naging mabigat pa kaysa dati. Ang mansyon ay nagbagong anyo. Ang karaniwang malamig na katahimikan nito ay napalitan ng masiglang tugtugin ng isang string quartet, halakhakan ng mga nakaeleganteng kasuotan, at amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa aroma ng mga pagkaing inihanda ng buong puso. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang aranyang kristal ay nagbibigay buhay sa mga alahas at ngiti ng mga bisita. Ngunit para kay Maria, ang lahat ng ito ay isang palabas lamang na pinapanood niya mula sa gilid. Habang bitbit ang isang bandehadong pilak na puno ng mga kupita ng champagne, maingat siyang gumalaw sa gitna ng mga nag-uusapang panauhin. Bawat ngiti na ibinibigay niya ay pilit isang maskarang isinusuot upang itago ang bigat na nararamdaman. Ang halaga ng bawat botelya ng alak na kanyang inihahain ay sapat na para sa isang linggong gamot ni Enzo. Ang katotohanan yon ay isang espadang patuloy na tumatarak sa kanyang dibdib. Sa isang sulok, nakita niya si Leo, ang personal na driver ng pamilya. Isang tahimik na lalaki na may malalim na mga mata at maagang namutiktik na uban sa kanyang sentido. Nakatayo ito malapit sa pinto, laging handa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mga bisita, kundi kay Maria. Nang magtama ang kanilang paningin, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Leo. Nilapitan niya ito nang magkaroon ng pagkakataon. Ginoong Leo, hindi ka pa ba napapagod? Tanong ni Maria, ang boses ay mahina. Ang pagtayo ay trabaho ko, Maria. Pero ikaw? Sabi ni Leo, ang kanyang tingin ay puno ng pag-aalala. Kanina pa kita napapansin. Tila may malalim kang iniisip. Ayos ka lang ba? Ang simpleng tanong ay halos magpabagsak sa pader na itinatayo ni Maria sa paligid ng kanyang damdamin. Ngumiti na lamang siya. Pagod lang po siguro sa paghahanda. Hindi kumbinsido si Leo, ngunit tumango na lamang ito. Mag-iingat ka, Maria. Ang mga ganitong gabi, kung saan nagniningning ang yaman, ay siya ring gabing lumalabas ang mga anino. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng kakaibang kaba kay Maria. Bago pa man siya makasagot, isang malakas at mayabang na tawa ang umagaw sa atensyon ng lahat. Pumasok si Jax, ang pamangkin ni Ricardo, na tila pag-aari niya ang mundo. Suot ang isang mamahaling suit na hindi bumagay sa kanyang aroganting kilos. Lumapit siya sa kanyang tiyahin at humalik sa pisngi nito. Tita Helena, you look stunning. At ang kwintas, sabi niya, ang mga matay nananabik na nakatitig sa angtala na nakasabit sa leeg ni Helena. Kumikinang ito ng higit pa sa lahat ng bituin. Siyempre naman, iho. Ito ang angtala. May pagmamalaking sagot ni Helena habang hinahaplos ang mga diamante. Dumaan ang tingin ni Jax kay Maria at tinaasan siya ng kilay. Hoy katulong, isa pang baso ng pinakamahal niyong alak dito. Ang paraan ng kanyang pagsabi ay walang bahid ng anumang paggalang. Walang imik na sumunod si Maria. Habang nagsasali ng alak, hindi niya maiwasang mapansin ang mga kilos ni Jax. Ang mga mata nito ay hindi mapakali palipat-lipat ng tingin mula sa kwintas sa mga bisita hanggang sa malaking hagdanan na patungo sa ikalawang palapag kung saan naroon ang silid ng mag-asawa. Tila may kinakalkula sa kanyang isipan. Sa kabilang banda, si Lourdes, ang matandang katiwala ng mansyon, ay nakamasid mula sa isang tabi. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Nakita niya ang bawat tingin, bawat kilos. Nakita niya ang pagkainteresado ni Jack sa kwintas
at isang bahid ng pag-aalala ang dumaan sa kanyang isipan, ngunit mabilis niya itong isinantabi. Ang kanyang katapatan ay nasa pamilyang De Villa at hindi niya tungkuling kwestiyonin ang isang kapamilya. Ang gabi ay lumalim. Ipinarada ni Helena ang kanyang sarili at ang tala sa bawat panauhin. Si Ricardo naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga kasosyo. Ang kanyang noo ay laging bahagyang nakakunot, isang senyales ng problemang pilit itinatago sa likod ng mga pilit ng ngiti. Ang handaan ay isang malaking entablado at lahat sila ay mga aktor. Napagod sa ingay at gulo ng mga matatanda, si Clara, ang 7 taong gulang na anak ng mag-asawa, ay tahimik na umakyat sa ikalawang palapag. Niyakap niya ang kanyang manika. Habang naglalakad sa malawak na pasilyo, naghahanap ng katahimikan. Huminto siya malapit sa silid ng kanyang mga magulang. Narinig niya ang mahinang kaluskos. Sumilip siya mula sa gilid ng pader. Sa kanyang pagtataka, nakita niya si Jax. Nakatayo ito sa tapat ng pinto ng master's bedroom. Hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na tumitingin. Sa magkabilang dulo ng pasilyo, tila tinitiyak na walang nakakakita. Hindi niya alam kung bakit, ngunit isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Clara. Bakit naroon ang kanyang pinsan? Ano ang ginagawa nito? Nang biglang lumingon si Jax at magtama ang kanilang mga mata, nanlaki ang mga mata ng bata. Ang mukha ni Jax ay nagpakita ng pagkagulat na agad na palitan ng isang matalim at nagbabantang tingin. Itinuro niya ang kanyang daliri sa kanyang mga labi, isang malinaw na utos na huwag kang maingay. Nanginginig sa takot, mabilis na tumalikod si Clara at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Isinara niya ang pinto at nagtago sa ilalim ng kanyang kumot, yakap-yakap ang manika. Ang imahe ng galit na mga mata ng kanyang pinsan ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sa ibaba, nagsimula nang magpaalam ang mga bisita. Naiwan si Maria kasama ang ibang mga katulong upang harapin ang kalat mga basag na alaala ng isang gabing puno ng pagkukunwari. Habang nililigpit ang mga huling baso, napatingin siya sa engrandeng hagdanan. Iniisip niya ang tala na ngayon ay malamang na nakabalik na sa loob ng malamig at madilim na vault. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang mga salita ni Leo ay bumalik sa kanyang isipan. Ang mga ganitong gabi ay siya ring gabing lumalabas ang mga anino. Isang pahiwatig ng panganib ang kanyang naramdaman, isang bituin na may dalang dilim. Ang sinag ng umaga na tumagos sa malalaking bintana ng mansyon ay walang dalang init para kay Maria. Dala nito ang panibagong araw ng pagkayod at ang bigat ng isang problemang tila walang katapusan. Maaga siyang bumangon bago pa man tumilaok ang mga manok sa karatig bayan. Ang pagod mula sa nakaraang gabi ay naroon pa rin, ngunit ang pag-iisip kay Enzo ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sinimulan niyang linisin ang sala. Ang bakas ng karangyaan kagabi ay naroon pa mga kopitang may bahid pa ng lipstick, ang nanlalamig na amoy ng pabango, at ang halimuyak ng alak na kumakapit pa sa hangin. Bawat piraso ng kalat na kanyang dinadampot ay isang paalala ng mundong napakalayo sa kanyang sariling realidad. Habang abala siya sa pag-aayos ang buong kabahayan, ay nagsisimula ng gumising. Ang mga kapwa niya kasambahay ay gumagalaw na rin, bawat isa ay may kanya-kanyang gawain. Isang katahimikang pinaghihiwa-hiwalay lamang ng tunog ng mga walis basahan at mahihinang usapan. Nang bigla isang nakakabinging tili ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Nagmula ito sa ikalawang palapag. Sa master's bedroom, lahat ay napahinto. Nagkatinginan ang mga kasambahay, ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka at kaba. Ang sigaw na yon ay hindi basta-basta. Puno ito ng galit, pagkasuklam at purong sindak. Iyon ang boses ni Senyora Helena. Kasunod ng sigaw ay ang malalakas na yabag pababa ng engrandeng hagdanan. Bumungad si Senyora Helena, ang kanyang mamahaling sutlang roba ay gusot. Ang kanyang buhok ay nakatayo sa gulo at ang kanyang mukha na laging kalmado at mapagmataas ay nababalutan ngayon ng matinding galit. Nasaan ang kwintas? Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang agila na naghahanap ng mabibiktima.
Nawawala ang tala. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa loob ng mansyon. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tauhan. Nawawala ang pinakamahalagang yaman ng pamilya. Kasunod ni Helena ay si Senyor Ricardo na kahit kalmado ang itsura, ay bakas sa kanyang mga mata ang bagsik. Huminto siya sa paanan ng hagdan at sinuri ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang tingin ay malamig at mapanuri. Kayong lahat dito, sa sala ngayon din. Utos ni Helena, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Isa sa inyo ang kumuha. Walang ibang maaring pumasok sa aming silid. Isa sa inyo ay isang magnanakaw. Isa-isang nagtipo ng mga tauhan sa sala, ang kanilang mga ulo ay nakayuko. Ang takot ay gumagapang sa kanilang mga puso. Alam nila kung ano ang kasunod nito. Kapag may nawawala sa mansyon, lahat ay nagiging suspect. Sino ang huling pumasok sa aming silid kagabi para maglinis pagkatapos ng handaan? Tanong ni Senyor Ricardo. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit ang lamig nito ay sapat na para pagpawisan ng sinuman. Isang nakakabinging katahimikan ng namayani. Walang gustong magsalita. Walang gustong ituro ang kanilang kasama. Ngunit lahat ng mga mata isa-isa ay bumaling sa isang direksyon, kay Maria. Naramdaman niya ang bawat tingin na parang mga karayom. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Si Lourdes ang katiwala ay walang nagawa, kundi kumpirmahin ito. Si Maria po, Senyor. Pautal-utal niyang sagot, habang iniiwasan ang tingin ni Maria. Siya po ang nakaatas na mag-ayos ng silid ninyo bago matulog. Humarap si Maria sa mag-asawa, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Senyora, nagsimula siya, ang boses ay nanginginig. Naglilinis lang po ako kagabi. Inayos ko po ang kama at inilabas ang mga basura. Wala po akong ibang ginalaw. Pagkatapos po noon, ay dumiretso na ako sa aking silid. Ngunit ang mga paliwanag niya ay pumasok lamang sa isang tainga ni Helena at lumabas sa kabila. Ang kanyang isipan ay sarado na. Mayroon na siyang suspect. Lumapit si Helena kay Maria, ang kanyang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Huminto siya sa mismong harapan nito, napakalapit na halos amuyin ni Maria ang mamahaling pabango ng ginang, isang pabangong dati isimbolo ng karangyaan, ngunit ngayoy amoy ng panganib. Ikaw ang huling naroon, sabi ni Helena. Ang boses ay mababa at puno ng lason. Ikaw sa iyong damit na simple at mukhang maamo. Sino ang mag-aakalang sa likod niyan ay nagtatago ang isang ahas? Hindi po totoo yan, senyora. Hinding-hindi ko po magagawa yon. Desperadong pagtatanggol ni Maria, habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi siya pinakinggan ni Helena. Itinaas ng ginang ang kanyang kamay at ang kanyang nanginginig na daliri ay itinuro ng diretso sa mukha ni Maria. Sa harap ng lahat ng mga tauhan, sa harap ng kanyang asawa, sa gitna ng kanilang marangyang sala, ibinaban niya ang kanyang hatol. Siya ang kumuha. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng mansyon. Wala nang iba. Ikaw, Maria. Ikaw ang magnanakaw. Ang mundo ni Maria ay gumuho. Ang salitang magnanakaw ay nanatiling nakalutang sa hangin, mabigat at nakakalason. Bawat letra ay tila isang batong ipinukol kay Maria, at naramdaman niya ang bawat isa sa mga ito. Ang sala na dating lugar ng kanyang trabaho ay naging isang korte at siya ang nasasakdal na walang abogado. Hindi po. Pakiusap, maniwala po kayo sa akin. Pakiusap ni Maria, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang kanyang mga salita ay parang hanging dumaan lamang. Maniwala mo? Umismid si Helena. Ang kanyang mukha ay puno ng kanyang pagkasuklam. Paano kami maniniwala sa isang taong tulad mo? Nagpapakita ka ng kabaitan, pero sa loob nagtatago ang kasakiman. Helena, tama na. Mahinahong saway ni Ricardo, ngunit hindi para ipagtanggol si Maria, kundi para kontrolin ang sitwasyon. Humarap siya kay Maria, ang kanyang mga mata ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa sa hayagang galit. Maria, para mapadali ang lahat, sabihin mo na kung nasaan ang kwintas. Ibabalik natin ito sa vault
at kakalimutan na natin ang lahat ng ito. Ang alok ay isang patibong, isang tahimik na pag-amin ng kasalanan. Pero senyor, wala po talaga akong alam, giit ni Maria habang pinipiga ang laylayan ng kanyang uniforme. Wala po akong kinuha. Ang pagmamatigas ni Maria ay lalong nagpaalab sa galit ni Helena. Sinungaling. Kung ganoon, wala tayong pagpipilian kundi hanapin ito. Tumingin siya sa ibang mga kasambahay na nakayuko sa takot. Halughugin ninyo ang lahat ng gamit niya, ang kanyang silid, bawat sulok. Ngayon din, ang utos ay isang dagok, na mas masakit pa sa isang sampal. Ang kanyang pribadong espasyo, ang kanyang munting santuaryo, ay bababuyin. Ang kanyang karangalan ay yuyurakan sa harap ng lahat. Dalawang kasambahay sa pangunguna ni Lourdes na halatang napipilitan lamang ang lumapit kay Maria. Ang kanilang mga tingin ay puno ng awa ngunit wala silang magawa kundi sumunod. Dinala nila si Maria patungo sa kanyang maliit na silid sa likod bahay habang ang mag-asawang De Villa ay nakasunod na parang mga bantay bilanggo. Binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Ang maliit na espasyo na dati malinis at maayos ay biglang naging isang eksena ng krimen. Inilabas nila ang kanyang aparador. Inihagis ang kanyang iilang pirasong damit sa sahig. Binuksan ang kanyang mga kahon. Itinaob ang kanyang kutsyon. Bawat gamit na kanilang hinahawakan ay isang piraso ng kanyang pagkatao na kanilang nilalapastangan. Nakita nila ang kanyang lumang rosaryo, ang mga sulat mula kay Enzo, at ang kupas na larawan ng kanyang mga magulang. Ano ito? Tanong ni Helena habang dinadampot ang liham mula sa ospital na nakatago sa ilalim ng unan ni Maria. Mabilis niya itong binuksan at binasa. 500,000 piso para sa operasyon. Biglang nag-iba ang tingin ni Helena. Hindi ito pag-unawa kundi isang tingin ng tagumpay. Kaya pala. Kailangan mo ng pera. Ito ang motibo mo. Senyora, hindi po ganyan. Pilit ni Maria ngunit huli na ang lahat. Sa isipan ni Helena ang lahat ng piraso ay nagkakatugma na. Ang isang desperadong kapatid ay isang motibo para sa isang desperadong pagnanakaw. Habang nagpapatuloy ang paghalughog, dumating si Jax na may ekspresyong nag-aalala, ngunit mayroong kislap ng katuwaan sa kanyang mga mata na hindi niya maitago. Tito-tita, anong nangyayari dito? Itong babaeng ito, ninakaw niya ang angtala. Sagot ni Helena. Sumilip si Jax sa loob ng nagulong silid at umiling-iling. Hindi ako makapaniwala. Sabi niya ang boses ay puno ng pagkukunwaring dismaya. Mukha pa namang mabait. Noong isang araw nga nakita ko siyang matagal na nakatitig sa kwintas habang nililinis niya ang display case. Akala ko hanga lang siya. Hindi ko akalaing may masama na pala siyang binabalak. Ang kasinungalingan ay perpektong binitiwan. Ito ang huling pako sa kabaong ni Maria. Ang isang patotoo, kahit gawa-gawa lamang mula sa isang miyembro ng pamilya, ay sapat na. Nakikita mo, Ricardo, tama ako. Bulalas ni Helena. Walang nahanap na kwintas, ngunit hindi na yun mahalaga. Ang ebidensya ay hindi na kailangan. Ang hatol ay naibigay na. Dahil wala dito malamang na naitago mo na sa labas. Sabi ni Ricardo ang kanyang pasensya ay ubos na. Maria, mula ngayon hindi ka maaaring umalis ng mansyon. Dito ka lang, hanggang sa lumabas ang katotohanan. Ito ay hindi na lamang isang akusasyon. Ito ay isang pagkakakulong. Dinala nila si Maria pabalik sa sala, iniwan ang kanyang silid na wasak at ang kanyang dignidad na durog. Pinaupo siya sa isang sulok habang ang ibang mga kasambahay ay inutusang bumalik sa kanilang mga gawain, ngunit may kasamang babala na huwag siyang kausapin. Naiwan si Maria na mag-isa sa gitna ng karangyaan. Nakaupo sa isang silyang mas mahal pa sa kaya niyang kitain sa isang taon, habang dinadama ang bigat ng isang krimen na hindi niya ginawa. Ang bawat pag-inog ng orasan sa dingding ay isang paalala ng kanyang pagkakakulong. Ang bawat anino sa mansyon ay tila humuhusga sa kanya. Ang pag-uusig ay nagsimula na, at sa malamig na kaharian ng mga De Villa, siya ay nag-iisa. Sa kanyang silid na puno ng mga laruan at pinalamutian ng kulay rosas, nakaupo si Clara sa sahig. Yakap-yakap niya ang kanyang paboritong manika, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin dito. Nakatitig siya sa kawalan, ang kanyang munting isipan ay bumabalik sa mga pangyayari ng nakaraang gabi. Ang imahe ay malinaw na parang isang pelikula
sa kanyang ulo. Flashback. Tahimik siyang naglalaro ng taguan sa likod ng isang malaking florera sa pasilyo ng ikalawang palapag. Ang ingay mula sa handaan sa ibaba ay malayo na. Dito sa itaas ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang sariling puso. Nais niyang sorpresahin ang kanyang yaya Maria pag-akyat nito. Bigla isang anino ang gumalaw. Hindi ito si Maria. Ito ay mas matangkad, mas mabilis. Nakita niya ang kanyang pinsang si Jax na maingat na naglalakad ang mga paa ay halos walang tunog sa makapal na alpombra. Huminto ito sa tapat ng silid ng kanyang mga magulang. Nagtago si Clara, ang kanyang paghinga ay pinigil. Mayroong kakaiba sa kilos ni Jax. Lumingalinga ito at nang makitang walang tao, mabilis nitong binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Hindi niya ito isinara, nang buo nag-iwan ng isang maliit na siwang. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang gumapang papalapit. Sumilip siya sa siwang. Ang tanging ilaw sa silid ay nagmumula sa lampara sa tabi ng kama. Nakita niya si Jax na nakatayo sa harap ng painting na nagtatago ng vault. Sa kanyang pagkamangha, nakita niyang alam ni Jax ang kombinasyon. Ang sunod-sunod na pagpihit ay halos hindi marinig. Bumukas ang vault. Mula sa loob, kinuha ni Jax ang isang bagay na kumikinang ng husto kahit sa kaunting liwanag. Ang tala. Pinagmasdan ito ni Jax na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Bago ito maingat na ibinulsa, napaatras si Clara. Aksidente niyang natabig ang isang maliit na palamuti sa mesang malapit sa pinto. Gumawa ito ng mahinang kalansing. Mabilis na lumingon si Jax. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Nakita niya si Clara. Sa isang iglap na sa labas na ito ng silid, hinila siya sa isang madilim na sulok. "Anong nakita mo?" Tanong ni Jax. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Hinawakan nito ang braso ni Clara ng mahigpit. Nanginginig sa takot, hindi makapagsalita si Clara. Tumulo ang kanyang mga luha. "Wala kang nakita, naiintindihan mo." Bulong ni Jax. Ang kanyang muka ay malapit sa muka ng bata. "Subukan mong magsumbong sa kahit kanino. Sasabihin ko kay tita at tito na lagi kang sumusuway sa utos nila, na palagi kang naglalaro sa mga lugar na bawal. Hindi ka nila paniniwalaan. Ako ang paniniwalaan nila. Naiintindihan mo ba?" Mabilis na tumango si Clara. Ang mga luha ay bumabagsak na sa sahig. Binitawan siya ni Jax at mabilis na nawala sa dilim ng pasilyo. End of flashback. Ang alaala ay nagpabigat sa dibdib ni Clara. Ngayon naririnig niya ang mga sigawan mula sa ibaba. Ang mga akusasyon, ang pangalan ni Maria na paulit-ulit na binabanggit. "Si Maria, si Yaya." Bulong niya sa kanyang manika. Hindi niya ninakaw. Si Kuya Jax. Bawat sigaw ni Helena ay parang isang dagok sa kanyang puso. Ang bawat pagtanggi ni Maria ay nagpapalala ng kanyang pagkakasala. Alam niya ang katotohanan. Ngunit ang banta ni Jax ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang takot na mapagalitan, na hindi paniwalaan na sakta ng damdamin ng kanyang mga magulang, ay pumipigil sa kanya. Hindi na niya natiis. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at sumilip. Nakita niya si Maria na nakaupo sa isang sulok, umiiyak ng tahimik. Ang itsura nito ay puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Isang bagay sa loob ni Clara ang nag-alab. Ang pagmamahal niya para sa kanyang yaya Maria ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid at pababa ng hagdan. Hindi alintana ang mga nagtatakang tingin ng ibang kasambahay. Mama, sigaw niya habang tumatakbo palapit kay Helena. "Clara, bumalik ka sa silid mo. Hindi ito laro ng mga bata." Galit na sabi ni Helena. "Pero Mama, hindi po si Yaya Maria." Giit ni Clara. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit determinado. Hindi po siya ang kumuha. Humarap sa kanya si Helena. Ang kanyang mukha ay walang pasensya. "Clara, ano bang pinagsasasabi mo? Siyempre ipagtatanggol mo siya. Paborito mo siya. Pero hindi mo naiintindihan ang mga bagay na ito." "Pero may nakita po ako." Pilit ni Clara. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa sulok ng kanyang mga mata. "Kagabi po sa may hagdan." Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, lumuhod si Helena. Sa harap niya hinawakan ang kanyang mga balikat, ngunit ang hawak ay hindi malambing.
Ito ay mahigpit at puno ng babala. Tumigil ka na, Clara, sabi ni Helena sa isang boses na pilit pinapakalma, ngunit bakas ang iritasyon. Huwag kang gumawa ng kwento. Ang pagsisinungaling ay masama. Dahil sa pagiging matigas ng ulo mo, bumalik ka sa iyong silid. Hindi ka lalabas doon hanggang hindi kita sinasabihan. Pero mama, sinabi ko bumalik ka na. Ang boses ni Helena ay tumaas na at ang takot ay muling nanaig sa puso ni Clara. Hinila niya ang kamay ng anak. Ngunit bago pa man niya ito maihatid, paakyat isang mabilis na kilos ang nagpatigil sa lahat. Si Maria, mula sa kanyang kinauupuan, ay tumayo at lumapit. Lumuhod siya sa harap ni Clara. Hindi alintana ang masamang tingin ni Helena. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapasalamat at pag-aalala para sa bata. Clara, mahal ko, sabi ni Maria sa isang napakalambing na tinig na parabang sila lang ang tao sa silid. Salamat. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Pero tama ang mama mo. Delikado ang mga usapan ng matatanda. Huwag mo nang alalahanin si Yaya, ha. Maging mabait kang bata at sundin mo ang mama mo. Hinaplos niya ang buhok ng bata, isang kilos na puno ng pagmamahal na tila isang paalam. Alam ni Maria na ang pagtatanggol ni Clara ay lalo lamang maglalagay sa bata sa alanganin. Pilit na hinila ni Helena si Clara paakyat ng hagdan. Ang bata ay lumingon ang kanyang mga mata ay nakikiusap kay Maria, puno ng luhang hindi na niya kayang pigilan. Yayaya. Hikbi niya bago tuluyang mawala sa ikalawang palapag. Nang marinig ni Maria ang pagsara ng pinto ng silid ni Clara, ang natitirang lakas sa kanyang mga tuhod ay nawala. Napaupo siya sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Ang katotohanan ay mayroon sanang boses, isang maliit at inosenteng boses. Ngunit ito'y pinatahimik ikinulong sa isang silid at binalaan na huwag nang magsalita. Ang tanging pag-asa ni Maria ay nawala at ang lihim ni Clara, ang katotohanang kayang magpabago ng lahat, ay nanatiling nakakulong sa likod ng isang saradong pinto. Kasama ng isang batang babaeng natututong ang pagmamahal ay minsan hindi sapat para labanan ang mundo ng mga matatanda. Ang mabigat na pinto ng bodega ay isinara ng may kalabog. Ang sunod na tunog na narinig ni Maria ay ang pagpihit ng susi sa kandado. Ang tunog na yon ay isang hatol, isang malinaw na mensahe na siya ay hindi na isang katulong, kundi isang bilanggo. Ang bodega ay isang lugar na kinalimutan ng panahon. Ang amoy ng alikabok, lumang kahoy at nabubulok na papel ay kumapit sa hangin. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilyang nakabitin sa kisame, mahina at madilaw na nagbibigay buhay sa mga anino ng mga nakatambak na kahon at mga lumang muebles na nababalutan ng puting tela, mga multo ng nakaraan ng pamilya de Villa. Umupo si Maria sa malamig na sementadong sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. Dito sa gitna ng katahimikan at kadiliman, ang lahat ng ingay ay nasa loob ng kanyang isipan. Ang mga salita ni Helena, ang panunumbat, ang pag-aakusa, ang mukha ng kanyang mga kapwa kasambahay na puno ng takot at awa. Ilang oras ang lumipas. Ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom, ngunit ang sakit ng kanyang puso ay mas matindi. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat anino ay tila isang halimaw na humuhusga sa kanya. Bigla narinig niya ang pagbukas ng kandaw. Hindi si Helena ang pumasok kundi si Senyor Ricardo. Ang presensya nito ay mas nakakakilabot dahil sa kanyang katahimikan. Tumayo ito. Sa harap ni Maria, ang kanyang anino ay dambuhala dahil sa ilaw sa kanyang likuran. Hindi ako katulad ng asawa ko, Maria. Hindi ako mahilig sa drama. Simula ni Ricardo, ang boses ay kalmado, ngunit walang anumang kabaitan. Gusto ko lang ng solusyon. Bibigyan kita ng 24 na oras, isang buong araw. Ibigay mo sa akin ang kwintas o bukas ng umaga, tatawag ako ng pulis. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita pa ng liwanag sa labas ng kulungan. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumalikod ito at muling isinara ang pinto, iniwan si Maria sa mas malalim na kadiliman. 24 na oras
Ang mga salita ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ang ultimatum ay mas malupit kaysa sa mga sigaw ni Helena. Ito ay isang taning sa kanyang kalayaan, isang taning sa kanyang kinabukasan. At doon sa gitna ng kanyang pag-iisa, ang imahe ni Enzo ang pumuno sa kanyang isipan. Ang payat nitong katawan, ang nahihirapan nitong paghinga, ang mga mata nitong puno pa rin ng pag-asa sa tuwing tinitingnan siya. Ang sulat mula sa ospital, 500,000 piso. Napasubsob siya sa kanyang mga tuhod at humagulgol ng walang tunog. Ang sakit ay napakatindi na halos hindi na siya makahinga. Ano ang mangyayari kay Enzo kung makukulong siya? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Sino ang magtatrabaho para sa kanyang operasyon? Ang pagkakakulong niya ay katumbas ng kamatayan ng kanyang kapatid. Isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideyang nakakatakot, ngunit tila ito na lamang ang natitirang pagpipilian. Paano kung aaminin ko na lang? Kung aaminin ko ang isang kasalanang hindi ko ginawa, baka kaawaan nila ako, baka palayain nila ako, baka bigyan nila ako ng pagkakataong bayaran na lang ang halaga ng kwintas kahit buong buhay ko pa. Kahit anong parusa tatanggapin ko, basta't makalaya lang ako para kay Enzo. Ang pag-iisip na yon ay isang lason na dahan-dahang gumapang sa kanyang pagkatao. Ang pagsuko sa kasinungalingan para lamang mabuhay, handa na siyang isuko ang kanyang dignidad. Handa na siyang wasakin ang sarili niyang pangalan. Nasa bingit na siya ng pagsuko. Nang bigla isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa pinto. Hindi ito ang malakas na pagbukas tulad ng kanina. Ito ay maingat halos lihim. Dahan-dahang bumukas ang pinto at mula sa siwang isang anino ang pumasok. Si Leo. Mabilis nitong isinara ang pinto ng walang ingay. May dala siyang isang maliit na bandehado na may isang basong tubig at isang piraso ng tinapay. Ang simpleng pagkain na yon ay tila isang handaan mula sa langit. Maria. Bulong nito ang boses ay puno ng pag-aalala. Inilapag niya ang pagkain sa sahig. Ginoong Leo, mapapahamak ka. Nanginginig na, sabi ni Maria. Hindi sumagot si Leo. Sa halip lumuhod ito sa harap niya at ang kanyang mga mata na laging malungkot ay puno ngayon ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Maria paniniwala. Kumain ka, sabi niya. Kailangan mo ng lakas. Kinuha ni Maria ang tinapay, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Maria, muling sabi ni Leo, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Makinig ka sa akin. Huwag mong isipin na mag-isa ka sa laban na ito. Napatingin si Maria, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nakita ko ang lahat kanina. Nakita ko ang takot sa mga mata ng ibang kasambahay. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha ni Lourdes. Patuloy niya. At higit sa lahat, kilala kita. Alam kong hindi mo magagawa yon. Ang mga salitang yon ay parang tubig na bumuhos sa isang tuyong lupa. Ang unang taong naniwala sa kanya. Ang unang taong nagsabing kilala siya. Huwag kang susuko. Bulong ni Leo bago tumayo. Hindi ko alam kung paano, pero hahanapin ko ang katotohanan. Magtiwala ka lang. At sa isang iglap muli siyang nawala. Iniwan ang pinto na bahagyang nakaawang bago ito. Isinara ng dahan-dahan. Naiwan si Maria sa dilim, ngunit hindi na ito ang parehong kadiliman tulad ng kanina. Hawak niya ang tinapay na bigay ni Leo at sa kanyang puso isang maliit, ngunit nag-aalab na apoy ang muling sumindi. Hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng kadiliman, isang maliit na mitya ng pag-asa ang muling sinindihan. Ang tensyon sa loob ng mansyon ay halos mahahawakan na sa kapal. Ang mga kasambahay ay gumagalaw. Nang walang imik ang kanilang mga muka ay mga maskarang blangko, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Bawat aninoy, tila may mata. Bawat kaluskos ay tila isang akusasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leo ay may bagong misyon. Ang mga salita niya kay Maria ay hindi lamang pampalubag loob. Ito ay isang pangako. Hindi siya papayag na ang isang mabuting tao ay masira dahil lamang sa kapritsyo ng mayayaman. Ang kanyang pagkakataon ay dumating nang hindi inaasahan. Inutusan siya ni Ricardo na i-check ang lahat ng security camera, isang gawaing halos imposible dahil karamihan sa mga ito
ay nasa labas ng mansyon at hindi nakatutok sa loob ng mga pribadong silid. Habang papunta sa security room na malapit sa likurang bahagi ng bahay na daanan niya ang basurahan, malapit sa pinto ng mga katulong kung saan itinatapon ang mga basura mula sa ikalawang palapag. Isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang lukot na papel na bahagyang nakausli mula sa ilalim ng isang basag na platito. Hindi ito ordinaryong basura. May kulay ito at tila formal na papel. Dahil sa kanyang hinala, maingat siyang lumingon. Nang makitang walang nakatingin, mabilis niya itong dinampot at ibinulsa. Pumasok siya sa loob ng kanyang kotse sa garahe, ang nag-iisang lugar kung saan siya ay mayroong kaunting pribadya. Dahan-dahan niyang iniladlad ang papel. Ito ay isang resibo. Isang resibo mula sa isang sanglaan, ang sanglaan ng Pag-asa. Nakasulat dito ang petsa ng nakaraang gabi. At sa ilalim ng deskripsyon ng bagay na isinanla isang kwintas na may mga maningning na bato. Walang pangalan, walang detalye, ngunit sapat na ito. Ang puso ni Leo ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang basurahang iyon. Malapit iyon, sa ruta papunta sa silid ni Jax. Kailangan niyang sabihin ito kay Senyor Ricardo. Kahit galit ito dapat nitong malaman. Dali-dali siyang bumalik sa loob ng mansyon. Natagpuan niya si Ricardo sa library nito, nakaupo sa kanyang malaking silyang balat. Hawak ang isang baso ng alak kahit umaga pa lamang. Baka sa mukha nito ang matinding stress. Senyor, tawag ni Leo, huminto sa may pinto. Tumingin si Ricardo, ang kanyang mga mata ay iritado. Anong kailangan mo, Leo? Pumanihin po sa abala, senyor, pero may mahalaga po akong nakita. Sabi ni Leo, dahan-dahang lumapit at inilapag ang resibo sa mesa. Nakita ko po ito sa basurahan malapit sa silid ni Ginoong Jax. Sinulyapan ni Ricardo ang papel nang walang interes, ngunit nang mabasa ang salitang sanglaan at kwintas. Bahagya siyang umayos ng upo. Kinuha niya ito sinuri at pagkatapos ay tumawa, isang tawang mapait at puno ng pang-aalipusta. Ito ang ebidensya mo. Tanong ni Ricardo habang itinatapon ang resibo pabalik sa mesa. Isang pirasong papel na nakuha mo sa basura. Abat napakagaling mo namang investigador, Leo. At sino ang paniniwalaan ko? Ang aking pamangkin o ang driver na bigla na lang naging tik-tik? Pero senyor, hindi po ba kahina-hinala? Ang kahina-hinala ay ang pakikialam mo sa hindi mo trabaho. Putol ni Ricardo ang kanyang boses ay tumaas na. Gawin mo ang inuutos ko sa'yo at huwag ka nang magdala sa akin ng basura. Lumabas ka na. Napakuyom ang kamao ni Leo. Ang pader sa pagitan ng kanilang estado sa buhay ay hindi kailanman naging ganito kataas at kakapal. Tumalikod siya nang walang imik, kinuha ang resibo at lumabas ng library. Ngunit hindi nila alam na may isa pang taong nakarinig. Si Lourdes, habang nag-aalis ng alikabok sa isang aparador sa pasilyo, ay narinig ang buong usapan. Nakita niya ang pag-aalab sa mga mata ni Leo at ang walang pakundangang pagbaliwala ni Ricardo. Si Lourdes ay matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Ang kanyang katapatan ay nakatali sa kanila. Ngunit kilala rin niya si Maria. Alam niya ang kabutihan nito, ang kasipagan ng pagiging tapat, kahit sa pinakamaliit na bagay. At alam din niya ang pagiging arugante at mapanlinlang ni Jax. Ang narinig niya ay isang tinik na bumaon sa kanyang konsensya. Nagsimula siyang magduda. Nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili kung ang kanyang pananahimik ay katapatan pa ba o isa ng uri ng pagkonsinti sa kasamaan. Samantala, bumalik si Leo sa garahe. Ang kanyang puso ay puno ng galit at frustrasyon. Tinitigan niya ang resibo. Kung hindi siya paniniwalaan ng amo niya, kung ang hustisya sa loob ng mansyon ay para lamang sa mayayaman, kung gayon kailangan niyang humanap ng paraan sa labas. Kinuha niya ang isang lumang direktoryo ng telepono. Hinanap niya ang numero ng sanglaan ng Pag-asa. Hindi siya maaaring umalis. Bawal lumabas ang sinuman, ngunit kaya niyang tumawag. Kinuha niya ang telepono sa maliit na opisina sa garahe. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot niya ang mga numero. Bawat tunog ng pagdial ay isang hakbang palayo sa pagsunod at palapit sa katotohanan. Nagring ang telepono at naghintay si Leo, hawak ang kanyang hininga. Ito na ang simula. Gagalaw siya ng mag-isa. Ang gabi ay bumagsak sa mansyon na parang isang makapal at mabigat na kumot.
nagdadala ng lamig at katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa anumang ingay. Para kay Maria na nakakulong pa rin sa bodega ito na ang huling gabi ng kanyang kalayaan. Ang taning ni Senyor Ricardo ay parang isang orasan ng demonyo na tumitiktak sa kanyang isipan. Bukas ng umaga, tatawag ako ng pulis. Ang pag-asang sinindihan ni Leo ay unti-unting nilalamon ng anino ng kawalan. Ilang oras na ang nakalipas mula nang huli niya itong nakita. Marahil ay nabigo ito, marahil ay nahuli, marahil ay sumuko na rin. Sa kanyang desperasyon, yumakap siya sa kanyang pananampalataya. Inilabas niya ang kanyang lumang rosaryo mula sa kanyang bulsa, ang nag-iisang bagay na hindi kinuha sa kanya. Habang hinahaplos ang bawat butil, ang kanyang mga dasal ay hindi na para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa lakas na harapin ang anumang darating. Panginoon, bulong niya sa dilim, kung ito po ang iyong kalooban, tatanggapin ko po. Ngunit pakiusap, bantayan niyo po si Enzo. Huwag niyo po siyang pababayaan. Samantala, sa garahe halos masuntok na ni Leo ang pader sa frustrasyon. Ang tawag niya sa sanglaan ay nauwi sa wala. Hindi po kami nagbibigay ng impormasyon ng aming mga kliyente sa telepono, sabi ng babae sa kabilang linya. Patakaran po namin yan para sa kanilang seguridad. Sinubukan niyang magpumilit ngunit matigas ang sanglaan. Naiintindihan niya, ngunit ang bawat segundong lumilipas ay parang isang butil ng buhangin na nahuhulog mula sa hourglass ng buhay ni Maria. Napatingin siya sa resibo. Kailangan niyang makapunta doon. Ngunit paano mahigpit ang utos ni Ricardo? Walang sino man ang maaaring lumabas ng tarangkahan ng mansyon. Sa loob ng bahay ang hapunan ay inihain sa mahabang mesa, ngunit walang sino man ang tunay na kumakain. Ang pagkain ay walang lasa. Ang katahimikan ay puno ng tensyon. Si Helena ay palakad-lakad. Hawak ang isang kopita ng alak, ang kanyang mukha ay matigas. Si Ricardo naman ay nakatitig lamang sa kanyang plato. Ang kanyang isipan ay malayo na sa mga utang sa reputasyon ng pamilya sa problemang kailangan niyang tapusin. Si Jack sa kabilang banda ay kumakain ng may gana, tila walang pakialam sa drama na siya mismo ang lumikha. Ngunit kung titingnan ng maigi, makikita ang panginginig ng kanyang mga kamay sa tuwing iinumin niya ang kanyang tubig. Sa ikalawang palapag, sa silid ni Clara, isa pang drama ang nagaganap. Hindi rin niya ginalaw ang kanyang pagkain. Ang kanyang yaya Lourdes ang nagdala nito, ngunit umiling lang ang bata. Clara, Ija, kailangan mong kumain. Malumanay na, sabi ni Lourdes. Ayoko po. Sagot ni Clara, ang kanyang boses ay mahina. Bukas po kukunin na nila si Yaya Maria, di ba? Narinig ko po si Papa na sinabi niya yon. Ang tanong ng bata ay tumusok sa puso ni Lourdes. Ang pagdududa na itinanim ni Leo ay nagsisimula ng mamunga. Clara, totoo po ba, Yaya Lourdes, no? Tanong muli ng bata, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang nagbabadyang tumulo. Ipapakulong po ba nila ang isang taong walang kasalanan? Hindi makasagot si Lourdes. Ang simpleng tanong ng bata ay sumasalamin sa bigat na pasan ng kanyang konsensya. Yumuko na lamang siya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Clara sa kanyang kama. Ang mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro. Sa kanyang isipan si Maria na umiiyak sa bodega, ang galit na mukha ni Jax, ang malamig na tingin ng kanyang ama, at ang nagbabantang tunog ng sirena ng pulis. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang munting puso. Ang takot niya sa kanyang mga magulang ay malaki. Ngunit ang takot na habang buhay na dala-dala, ang bigat ng isang kawalang katarungan ay mas malaki. Ang pagmamahal niya kay Maria ay kailangang manalo laban sa kanyang takot. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at ang kanyang mga krayola. Sa nanginginig na mga kamay, iginuhit niya ang nakita niya isang stick figure ni Jax na kumukuha ng isang kumikinang na bagay mula sa isang kahon. Simple parang gawa ng bata, ngunit ang mensahe ay malinaw. Itinago niya ito sa bulsa ng kanyang pantulog. Sa ibaba si Maria ay nakasandal na sa pader ng bodega. Ang kanyang katawan ay pagod, ang kanyang isipan ay manhid na. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Narinig niya ang pag-ikot ng orasan sa malayo, bawat tiktak ay isang martilyong pumupukpok sa huling mga pako ng kanyang kabaong. Ang huling gabi
ay halos tapos na. Ang liwanag ng umaga na dati simbolo ng pag-asa ay siya na ngayong magiging tagapaghatid ng kanyang kapahamakan. Sa katahimikan ng mansyon 3 tao ang hindi natutulog si Leo na desperadong nag-iisip ng paraan upang makatakas. Si Maria na tahimik na nagdarasal para sa pagtanggap. At si Clara, isang munting sundalo na may hawak na krayola naghahanda para sa kanyang pinakamalaking laban. Ang madaling araw ay malapit na at kasama nito ang pagdating ng hustisya o ng tuluyang kapahamakan. Ang umaga ay dumating hindi dala ang karaniwang init ng araw, kundi isang malamig na hihip ng hangin na tila nagbabadya ng isang malagim na pangyayari. Ang mansyon ay tahimik, ngunit ito ay isang katahimikang mabigat. Parang hangin, bago ang isang malakas na bagyo. 2 sasakyan ng pulis ang pumarada sa harap ng malaking tarangkahan. Ang tunog ng kanilang mga makina ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, isang senyales na ang taning ni Ricardo ay natupad na. Lahat ng mga tauhan ay muling tinipon sa sala. Ang kanilang mga mukha ay balisa, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa pinto ng bodega. Si Helena ay nakatayo na, parang isang estatwa, ang kanyang mukha ay matigas at walang emosyon. Si Ricardo naman ay nakikipag-usap sa 2 pulis, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng awtoridad. Ito na po ang babae. Sabi ni Ricardo habang binubuksan ni Lourdes na may nanginginig na mga kamay ang kandado ng bodega. Lumabas si Maria. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang mukha ay maputla at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa kawalan ng tulog. Ngunit sa kabila ng kanyang itsura, ang kanyang paglakad ay marahan at ang kanyang ulo ay nakataas. Walang bakas ng pagkakasalas sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na kalungkutan. Tumigil siya sa gitna ng sala na papaligiran ng mga matang humuhusga. Lumapit ang 2 pulis. Maria Sandoval, sabi ng isang pulis, inaaresto ka namin sa salang pagnanakaw. Habang inilalabas ng pulis ang posas, naramdaman ni Maria ang huling hibla ng kanyang pag-asa na naputol. Ito na ang katapusan. Napapikit siya, inihahanda ang sarili sa malamig na bakal sa kanyang mga pulsuhan. Tigil. Isang maliit ngunit matinis na sigaw ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. Lahat ay napalingon. Sa tuktok ng engrandeng hagdanan nakatayo si Clara. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Sa paghinga ang kanyang mga pisngi ay basang-basa ng luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang determinasyong hindi pa nakikita ng sino man sa kanya. Clara, bumalik ka sa silid mo. Sigaw ni Helena. Ang kanyang boses ay puno ng pagkagulat at galit. Ngunit hindi natinag si Clara. Bumaba siya ng hagdan, hindi patakbo, kundi may bigat sa bawat hakbang. Bawat baitang ay isang paglaban sa kanyang takot. Huwag niyo pong hulihin si Yaya Maria. Sabi niya, ang kanyang tinig ay tumataas at lumalakas. Wala po siyang kasalanan. Natahimik ang lahat. Ang mga pulis ay nagkatinginan, hindi alam kung ano ang gagawin. Si Ricardo ay napakunot noo habang si Helena ay namumutla. Si Jax na nakatayo sa isang sulok ay biglang naging sentro ng atensyon. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Anak, huwag kang makialam dito. Ito ay usapan ng matatanda. Pilit ni Ricardo. Hindi po, Papa. Giit ni Clara, huminto sa gitna ng sala sa pagitan ni Maria at ng mga pulis. Itinuro niya ang kanyang pinsan. Siya po ay si Kuya Jax po, ang kumuha ng kwintas. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig sa buong silid. Kalokohan. Agad na sigaw ni Jax, ang kanyang boses ay mas mataas kaysa sa normal. Nagsisinungaling ang bata. Galit siya sa akin kasi hindi ko siya pinapansin. Tita-tito, huwag kayong maniwala sa kanya. Clara, ito ay isang seryosong akusasyon. Babala ni Ricardo. Totoo po ang sinasabi ko. Hikbi ni Clara. Nakita ko po siya. Pumasok po siya sa silid ninyo noong gabi ng handaan. Binuksan niya po yung vault at kinuha niya yung kwintas. Tinakot niya po ako na wag akong magsasalita. Ang detalye sa sinabi ng bata ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa mukha ng lahat, maging kay Ricardo. Isang tiket ng sanglaan. Ang boses na yon ay nagmula sa pintuin. Si Leo. Nakatayo siya doon, hawak ang isang lukot na papel. Ito po, senyor.
Nakita ko ito sa basurahan, malapit sa silid ni Ginoong Jax, isang resibo para sa isang kwintas na isinanla noong gabi ring iyon. Inabot niya ito sa pulis. Gawa-gawa lang yan. Pagtatakpan ninyo ang magnanakaw na yan. Sigaw ni Jax. Nagsisimula ng magpanik. Ang sitwasyon ay naging isang kaguluhan ng mga sigawan at akusasyon. Ngunit isang boses ang nanaig sa lahat. Totoo ang sinasabi ng bata. Si Lourdes, ang matandang katiwala na laging tahimik at tapat, ay humakbang pasulong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Patawad po, Senyor-Senyora, pero nakita ko rin po si Ginoong Jax na paikot-ikot malapit sa silid ninyo noong gabing iyon. Kakaiba po ang kanyang mga kilos. Hindi ko lang po pinansin dahil pamilya po kayo. Iyon na ang huling dagok, ang testimonya mula sa pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang tauhan. Ang lahat ng mga mata ay bumaling kay Jax. Ang kanyang pagtatanggol ay gumuho. Ang kanyang arogansya ay nawala na palitan ng purong takot, napapaligiran, walang matakbuhan. Bakit mo ginawa ito, Jax? Sigaw ni Ricardo, ang kanyang muka ay puno ng galit at kahihiyan. Sa wakas bumigay si Jax. Napasigaw siya sa galit at frustrasyon. Kailangan ko ng pera. May malaki akong utang sa sugal, binabantaan na ang buhay ko. Akala ko, maibabalik ko rin bago ninyo mapansin. Hindi ko naman akalaing itong bobong bata na to ay nakakita. Ang pag-amin, ang marumi at desperadong katotohanan ay lumabas na. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa sala. Ang mga pulis ay binitawan ang mga braso ni Maria at dahan-dahang lumapit kay Jax. Si Clara sa gitna ng lahat ay tumakbo at niyakap ng mahigpit ang mga binti ni Maria. Sabi ko po sa inyo, Yaya, ililigtas kita. Bulong niya habang umiiyak. Napaluhod si Maria hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Niyakap niya ang bata na parang ito ang pinakamahalagang yaman sa buong mundo. Sa gitna ng kanyang mga luha, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang maskara ng perpektong pamilya, de Villa, ay nabasag at tuluyang gumuho. Ang katotohanan na dala ng isang maliit at matapang na boses ay sa wakas nagliwanag. Ang pag-amin ni Jax ay nag-iwan ng isang malaking bitak sa pundasyon ng pamilya de Villa. Ang kahihiyan sa kanilang mga muka ay mas matindi pa kaysa sa galit. Habang pinupusasan ng mga pulis si Jax na ngayon ay tahimik na lamang na umiiyak sa isang sulok, ang lahat ng tingin ay dahan-dahang bumaling kay Maria. Nakaluhod pa rin siya sa sahig, yakap-yakap si Clara na parang isang anghel na tagapagligtas. Ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pighati, kundi ng pasasalamat at ginhawa. Ang bigat na pasan niya sa loob ng maraming araw ay sa wakas inalis. Si Ricardo ang unang gumalaw. Ang kanyang karaniwang matigas na tindig ay tila lumambot. Bawat hakbang niya palapit kay Maria ay mabigat, puno ng pagsisisi. Huminto siya sa harap nito, hindi bilang isang amo sa isang utusan, kundi bilang isang taong nagkamali. Maria, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagya ng marinig basag sa emosyon. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ko ikinalulungkot ang lahat. Hinusgahan kita. Kami, nang walang batayan. Patawarin mo sana ako. Tumingala si Maria, ang kanyang mga mata ay namumugto pa. Nakita niya sa mga mata ng kanyang amo ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, ang pagiging isang ordinaryong tao na nagkakamali at nasasaktan. Bago pa man siya makasagot, si Helena naman ang lumapit. Ang reyna ng mansyon ay nawala ng korona. Ang kanyang pader ng pagmamataas ay gumuho, inilalantad ang isang babaeng puno ng kahihiyan. Ako rin, Maria, sabi ni Helena habang iniiwasan ang tingin. Ang aking pagiging mapagmataas, ang aking pagiging makasarili, ang nagbulag sa akin. Pinakinggan ko ang aking galit sa halip na ang aking puso. Patawad. Dahan-dahang tumayo si Maria habang hawak pa rin ang kamay ni Clara. Tiningnan niya ang mag-asawa hindi nang may galit o panunumbat, kundi nang may pag-unawa. Tinatanggap ko po ang inyong paghingi ng tawad, sabi niya sa isang malinaw at matatag na tinig. Ang pagpapatawad ay hindi para kalimutan ng sakit, kundi para palayain ang puso mula sa bigat nito. Ang mga simpleng salita na yon ay may dalang bigat na tumagos sa puso ng lahat ng nakarinig.
Bilang isang huling kilos ng pagsisisi at marahil ng pagtatangkang ayusin ang hindi na maayos, si Ricardo ay gumawa ng isang desisyon. Dahil sa lahat ng pinsalang na idulot namin sa'yo at sa iyong pamilya, sabi niya habang tumitingin sa mga mata ni Maria, "Ako na ang bahala sa lahat ng gastos para sa operasyon ng kapatid mo. Lahat. Ituring mo itong bayad pinsala at isang pasasalamat sa iyong hindi matatawarang kabutihan." Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Maria ang muling pag-agos ng kanyang mga luha. Ang isang problemang tila isang bundok na hindi niya kayang akyatin ay bigla na lamang natunaw. "Senyor, maraming salamat po." Habang dinadala ng mga pulis si Jax palabas ang mga kasambahay, ay dahan-dahang lumapit kay Maria. Ang dating takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng paghanga. Isa-isa, binati nila siya, ang ilan ay yumayakap, ang iba ay humihingi ng tawad sa kanilang pananahimik. Si Leo ay nakatayo sa isang tabi, isang tahimik na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Nang magtama ang kanilang paningin ni Maria, walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-usap. Isang usapan ng pasasalamat, respeto, at ang simula ng isang bagay na mas malalim. Sa gitna ng lahat, si Clara ay masayang nakatingin sa kanyang yaya. "Sabi ko po sa iyo, yaya, pamilya tayo dito." Niyakap ni Helena ang kanyang anak sa pagkakataong ito ng may tunay na pagsisisi at pagmamahal. Naintindihan na niya ngayon na ang tunay na yaman ng kanilang pamilya ay hindi isang kwintas na diamante, kundi ang inosenteng puso ng kanyang anak. Ang mansyon ay nasira. Ang tiwala ay nawasak. Ngunit mula sa mga guho, isang bagong simula ang nabubuo. Hindi na umalis si Maria sa mansyon, ngunit nagbago ang lahat. Hindi na siya isang anino na gumagalaw sa mga pasilyo. Siya ay naging isang mahalagang bahagi ng pamilya, isang paalala ng kanilang pagkakamali at ng kanilang pagkakataong magbago. Siya ang naging puso ng tahanan na nagtuturo sa kanila ng mga aral na hindi kayang bilhin ng pera, ang aral ng pagpapakumbaba, pagpapatawad, at ang hindi matatawarang halaga ng katotohanan. Ang angtala ay nabawi mula sa sanglaan, ngunit hindi na ito isinuot ni Helena. Nanatili na lamang ito sa loob ng vault, isang simbolo, hindi na ng kayamanan, kundi ng isang mapait na aral na kanilang natutunan. Sapagkat nalaman nila na ang tunay na bituin sa kanilang tahanan ay hindi isang alahas, kundi ang isang simpleng kasambahay na may pusong mas maningning pa kaysa sa alinmang diamante. Ilang linggo ang lumipas, ang sigwa na dala ng angtala ay unti-unting humupa, napalitan ng isang bagong uri ng katahimikan sa loob ng mansyon, isang katahimikang maingat, tila bawat isa ay naglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog, takot na muling mabasag ang kapayapaan. Ang pangako ni Senyor Ricardo ay tinupad. Isang tseke na may halagang higit pa sa kailangan para sa operasyon ni Enzo ang iniabot kay Maria. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakahinga siya ng maluwag. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang di mailarawang pasasalamat. Si Enzo ay magkakaroon ng bagong buhay, ngunit ang pera, kahit gaano kalaki, ay hindi kayang burahin ang mga bakas ng nakaraan. Ang relasyon ni Maria sa pamilya de Villa ay nagbago. Hindi na siya isang anino. Si Helena, sa isang kilos na hindi inaasahan, ay nagsimulang kausapin siya hindi bilang utusan, kundi bilang isang konfidante. Ibinabahagi nito ang mga alalahanin tungkol sa negosyo, ang kanyang mga takot, ang kanyang pagsisisi. "Hindi ko alam kung paano haharap sa mga dati kong kaibigan, Maria." Pag-amin ni Helena, isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin, isang eksenang imposible kahit sa panaginip lang noon. Ang balita tungkol kay Jax, kumalat na parang apoy. Lahat sila tinitingnan ako na para bang ako ang nagpalaki sa isang halimaw. Si Ricardo naman ay mas naging tahimik, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi na tulad ng dati na puno ng pagwawalang bahala. Ngayon, ito ay puno ng pag-iisip. Madalas niya ngayong tanungin ang opinyon ni Maria sa mga simpleng bagay, isang pagkilala sa karunungang hindi nasusukat ng yaman. Sa kabila ng lahat na roon, ang isang alanganing pakiramdam. Si Maria sa kanyang bagong posisyon
ay hindi komportable. Siya pa rin ang kasambahay ngunit siya rin ang tagapagligtas. Siya ang simbolo ng kanilang kahihiyan at siya rin ang simbolo ng kanilang pag-asa. Ang tunay na pagsubok gayunpaman ay nagsimula sa labas ng mga pader ng mansyon. Isang gabi, habang naghahapunan tumunog ang telepono ni Ricardo. Ang usapan ay maikli, ngunit sapat na para burahin ang lahat ng kulay sa mukha ng Don. Anong problema, Ricardo? Nag-aalalang tanong ni Helena. Ibinaba ni Ricardo ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang pamilya Reyes. Kinansela nila ang lahat ng kontrata nila sa atin. At hindi lang yun. Tinatawagan nila ang lahat ng ating mga kasosyo. Sinasabi nilang hindi mapagkakatiwalaan ang isang pamilyang hindi kayang kontrolin ang sarili nilang pamamahay. Ang pangalang Reyes ay bumagsak sa mesa na parang isang bomba. Ang pamilya ni Jax, isang angkan na mas makapangyarihan, mas mayaman at kilala sa pagiging walang awa pagdating sa pagprotekta ng kanilang pangalan. Ginigipit nila tayo at bulong ni Helena ang takot ay malinaw sa kanyang boses. Ito ang simula. Hindi ito isang hayagang digmaan. Ito ay isang pag-atake mula sa mga anino. Kinabukasan ng mga imbitasyon para sa mga sosyal na pagtitipon na dati bumubuhos para kay Helena ay biglang tumigil. Ang mga tawag sa telepono mula sa kanyang mga amiga ay hindi na dumadating. Siya ay naging isang multo sa lipunang dati niyang pinaghaharian. Si Leo na siyang laging naghahatid sa mga diviya ay napansin ng lahat. Senyor, napapansin ko pong iba ang ihip ng hangin, sabi niya kay Ricardo isang araw. Marami sa mga dati ninyong kanegosyo ang tila umiiwas. Ang pinakamasakit na dagok gayunpaman ay nakatutok kay Maria. Isang hapon, habang siya ay namamalengke, para sa mansyon isang eleganteng itim na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumaba ang bintana at mula sa loob isang matandang babae na may buhok na kulay pilak at mga matang kasing talim ng kutsilyo ang tumitig sa kanya. Ikaw si Maria Sandoval? Tanong ng babae. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng kapangyarihan. Oo po, kinakabahang sagot ni Maria. Ako si Consuelo Reyes, ang lola ni Jack. Ang pangalan ay nagdulot ng kilabot kay Maria. Narinig ko ang lahat ng nangyari. Patuloy ni Doña Consuelo, ang kanyang tingin ay hindi nagbabago. At narinig ko rin ang tungkol sa iyong kapatid. Isang malungkot na sitwasyon. Ang pamilya de Villa binigyan kanila ng pera. Hindi ba pera na katumbas ng kanilang kahihiyan? Hindi alam ni Maria kung ano ang sasabihin. May alok ako para sa iyo, Hija. Sabi ng matanda isang bahagyang nangiti, ang gumuhit sa kanyang mga labi. Iwanan mo ang mga de Villa. Huwag ka nang bumalik. Bilang kapalit doblehin namin ang ibinigay nila. Hindi triplehin. Bibigyan namin ang kapatid mo ng pinakamagaling na doktor, hindi lang dito, kundi sa ibang bansa. Isang bagong bahay. Isang bagong buhay para sa inyong dalawa. Natigilan si Maria. Ang alok ay nakakasilaw. Isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap. Ano ang kailangan kong gawin? Mahinang tanong ni Maria. Ngumiti si Doña Consuelo. Wala. Manahimik ka lang. At kung may magtanong, sabihin mo lamang ang katotohanan. Kung paano kanila inakusahan, kung paano kanila ikinulong. Hayaan mong ang kanilang sariling mga kasalanan ang bumuwal sa kanila. Ang demonyo ay hindi laging may dalang apoy. Minsan, may dala itong katuparan ng iyong mga pangarap. Umalis ang kotse, iniwan si Maria na nakatayo sa gitna ng kalsada, hawak ang isang calling card na may gintong tatak ng pamilya Reyes. Ang anino ng kahapon ay bumalik hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang tukso, isang pagsubok sa kanyang katapatan na mas mahirap labanan kaysa sa anumang kasinungalingan. Ang mansyon ay naging isang isla. Dati ito ay sentro ng kapangyarihan at sosyal na aktibidad. Ngayon, ito ay napapaligiran ng karagatan, ng katahimikan, isang katahimikang nagpapahiwatig ng kanilang pagkakabukod sa mundo. Ang mga telepono ay hindi na tumutunog. Ang mga gate ay hindi na nagbubukas para sa mga bisita. Ang bawat araw ay lumilipas na mas tahimik at mas mabigat kaysa sa nauna. Ang epekto ng kampanya ng mga Reyes ay mabilis at brutal. Inatras ng Veles Corporation ang kanilang investment. Sabi ni Ricardo isang gabi,
Ang kanyang mukha ay kasing kulimlim ng kalangitan. Nakaupo siya sa kanyang opisina, napapaligiran ng mga papeles na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ngunit ngayon mga testamento ng kanyang kabiguan. At ang bangko, pinag-aaralan na raw nilang bawiin ang ating mga loan. Ricardo de Villa ang pangalang dati pinagkakatiwalaan, ngayoy katumbas na ng panganib. Si Helena ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa madilim na hardin. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus isang postura ng depensa laban sa isang kaaway na hindi niya makita. Kasalanan ko ito, bulong niya. Ang aking kayabangan, ang aking pagwawala sa handaan. Ibinigay ko sa kanila ang sandatang ginagamit nila laban sa atin ngayon. Ito ang tunay na pagsubok. Sa gitna ng pagbagsak sa bingit ng pagkawala, ng lahat ng kanilang pinaghirapan, madali sanang maghanap ng masisisi. Madali sanang ibaling ang kanilang galit sa pinagmulan ng lahat ng ito. Kung hindi lang sana dahil sa babaeng yon. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Helena bago pa man niya ito mapigilan. Isang lason na nagmula sa kanyang lumang pagkatao. Ngunit sa sandaling masabi niya ito, isang matinding pagsisisi ang agad na pumuno sa kanyang puso. Napatingin siya kay Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagulat sa sarili niyang sinabi. Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip dahan-dahan siyang tumayo kinuha ang isang lumang litrato sa kanyang mesa. Isang litrato ni Clara na masayang nakakandong kay Marie. Huwag, Helena, sabi niya sa isang mahinahon, ngunit matatag na tinig. Huwag nating gawin yan. Si Maria ang nagligtas sa atin hindi lamang mula sa kahihiyan, kundi mula sa ating mga sarili. Ang pagbagsak ng negosyo ng ating pangalan, ito ang presyo. Ito ang presyo ng ating pagbabago at kailangan nating bayaran ito. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Helena. Tumulo ang kanyang mga luha, hindi na luha ng pagkaawa sa sarili, kundi luha ng pagtanggap. Oo, ito ang kanilang parusa at kailangan nila itong harapin ng magkasama. Sa kabilang dako ng mansyon si Maria ay hindi mapakali. Ang calling card ni Doña Consuelo Reyes ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan, ngunit ang bigat nito ay tila nararamdaman niya kahit saan siya magpunta. Ang alok ay isang perpektong bitag, isang daan palabas, isang garantisadong kinabukasan para kay Enzo malayo sa gulo ng mayayaman. Sino ba siya para tumanggi isa lamang siyang kasambahay na nadamay sa kanilang gulo? Wala siyang utang na loob sa kanila. Sila ang may utang sa kanya. Sabihin mo lamang ang katotohanan, sabi ni Doña Consuelo. Iyon ang pinakamalupit na bahagi. Hindi siya pinagsisinungaling. Pinapagamit lamang sa kanya ang katotohanan bilang isang armas. Gabi-gabi tinitingnan niya ang tseke mula kay Ricardo. Ito ay isang pangako. Ngunit sa pagbagsak ng kanilang negosyo, gaano katagal bago ang tsekeng iyon ay mawalan ng halaga? Gaano katagal bago sila mismo ang hindi na makabayad? Ang alok ng mga Reyes ay seguridad. Isang kasiguraduhan. Isang hapon, nakita siya ni Leo sa hardin, malalim ang iniisip. Ang bigat ng mundo ay hindi dapat ipapasan sa iisang tao lang, Maria. Sabi ni Leo habang umuupo sa tabi niya. Napatingin si Maria, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Paano mo nalaman? Hindi kailangang malaman. Kailangan lang makita. Sagot ni Leo. Nakikita ko sa iyong mga mata. Simula ng araw na yon sa palengke nagbago ka. Ang kanyang pag-unawa ay nagbigay ng lakas ng loob kay Maria. Sa unang pagkakataon, ibinahagi niya ang kanyang lihim. Ikinuwento niya ang tungkol kay Doña Consuelo, ang alok ang kanyang pagkalito. Matamang nakinig si Leo. Hindi siya nanghusga, hindi siya nagbigay ng payo. Nang matapos si Maria, simpleng sinabi ni Leo, ang pamilya Reyes ay nag-aalok sa iyo ng isang hawla na gawa sa ginto. Ang pamilya de Villa naman, sa ngayon wala silang maiaalok kundi isang bahay na gawa sa bubog na anumang oras ay maaaring mabasag. Ano ang dapat kong piliin? Tanong ni Maria. Hindi iyan ang tamang tanong, Maria. Sabi ni Leo habang tumitingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang tanong ay, saan mo nais itayo ang iyong tahanan? Sa isang lugar na ligtas, ngunit walang kaluluwa, o sa isang lugar na marupok, ngunit kung saan natagpuan mo ang iyong boses at ang iyong halaga?
Umalis si Leo. Iniwan si Maria sa kanyang mga pag-iisip. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa isipan ni Maria. Hindi ito tungkol sa pera o seguridad. Ito ay tungkol sa kung sino siya at kung sino ang gusto niyang maging. Sa loob ng opisina, tinitingnan ni Ricardo ang huling financial report. Malapit na sila sa dulo. Napapikit siya. Sa gitna ng kanyang desperasyon, hindi ang pera ang kanyang naisip, kundi ang mukha ni Maria na puno ng pagpapatawad at ang boses ng kanyang anak na nagsasabing, "Pamilya tayo." Tumayo siya. Mayroon siyang desisyon. Hindi siya susuko. Lalaban siya, hindi na para sa yaman, kundi para sa pamilyang muntik na niyang iwanan at sa bagong simula na ipinagkaloob sa kanila. Ang presyo ng pagbabago ay mataas, ngunit mas mataas ang presyo ng pananatili sa dati. Isang linggo, bago ang nakatakdang operasyon ni Enzo, ang sitwasyon ng mga De Villa ay nasa pinakamababa na nitong antas. Isang malaking artikulo ang lumabas sa isang kilalang business gazette na nagdedetalye ng sunod-sunod na kamalasan ng De Villa Corporation. Walang binanggit na pangalan, ngunit ang mga pahiwatig tungkol sa isang panloob na eskandalo sa pamilya ay malinaw na tumutukoy sa nangyari. Ang kanilang reputasyon ay tuluyan ng nadungisan. Sa umagang yon, nakita ni Maria si Senyor Ricardo na nakaupo sa sala, hawak ang dyaryo. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Sa tabi niya, si Senyora Helena ay tahimik na umiiyak. Ang imahe ng 2 taong dati puno ng kapangyarihan na ngayoy talunan at walang pag-asa ay tumatak sa puso ni Maria. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho. Ang pagpili ay naging malinaw. Hindi niya kinuha ang telepono. Alam niyang iyon ang inaasahan sa kanya. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Nagpaalam siya kay Leo. "Maari mo ba akong ihatid sa isang lugar? Ginoong Leo, isang napakahalagang lugar." Hindi nagtanong si Leo. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Maria. Tumango lamang ito. Ang opisina ng Reyes Holdings ay isang toreng gawa sa salamin at bakal na tila tumutusok sa kalangitan, isang monumento ng kanilang kapangyarihan. Sa lobby pa lamang ang mga ordinaryong tao ay tila lumiliit. Ngunit si Maria ay naglakad. Nang may dignidad ang kanyang simpleng bestida, ay tila isang baluti. "May appointment po ako kay Doña Consuelo Reyes," sabi niya sa receptionist. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang receptionist ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa, puno ng pagdududa. Ngunit nang makita ang pangalan sa logbook na inihanda na pala ni Doña Consuelo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa pinakamataas na palapag po, ma'am, ang opisina ni Doña Consuelo ay mas malaki pa sa sala ng mga De Villa. Mula sa bintana, tanaw ang buong syudad. Nakaupo ang matanda sa kanyang malaking mesa na parang isang reyna sa kanyang trono. "Inaasahan na kita, Hija," sabi ni Doña Consuelo. Isang matagumpay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Naisip ko nang tatawag ka. Narito na ba ang iyong desisyon?" "Opo, narito na po," sagot ni Maria habang dahan-dahang lumalapit. Huminto siya sa harap ng mesa. "Pero hindi po ako naparito para tanggapin ang alok ninyo." Ang nangiti sa mukha ni Doña Consuelo ay bahagyang kumupas. "Kung gayoy sinasayang mo ang aking oras." "Hindi po," matatag na sabi ni Maria. "Naparito po ako para sabihin sa inyo ang isang kwento. Hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tao na nakakita ng lahat." At nagsimula siyang magkwento. Hindi niya sinimulan sa pagnanakaw. Sinimulan niya sa isang batang babae na nagngangalang Clara, na uhaw sa atensyon ng kanyang mga magulang. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang gininang na si Helena na takot na bumalik sa kahirapan, kaya't nagtayo ito ng pader ng kayabangan sa paligid niya. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang Ginoo na si Ricardo na sa sobrang abala sa pagpapalago ng yaman ay nakalimutan na ang yaman ng kanyang pamilya. At ikinuwento niya ang tungkol sa isang apo, si Jax, isang binatang lumaki sa luho na hindi naturuan ng responsibilidad, kaya't nang magipit ay gumawa ng isang desperadong hakbang na sumira hindi lang sa isang pamilya kundi maging sa kanyang sarili. "Ang galit ninyo po ay nasa pamilya De Villa." Patuloy ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng emosyon ngunit hindi ng panghihina.
Pero Donya, hindi po ba't ang pamilya Reyes ay may bahagi rin sa paghubog kay Jax? Ang puot ay hindi po magagamot ng isa pang puot. Ito'y parang lason, nakakalat lang, hanggang sa lahat tayo ay mamatay. Si Donya Consuelo ay hindi na nakangiti. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Maria, pinakikinggan ang bawat salita. Inilabas ni Maria ang tseke na ibinigay ni Ricardo mula sa kanyang pitaka. Inilapag niya ito sa mesa ni Donya Consuelo. Kasunod nito, inilabas niya ang calling card ng mga Reyes. Ito po ang pera nila, sabi ni Maria. At ito po ang alok ninyo. Pareho silang simbolo ng kapangyarihan, ng kakayahang bumili at magdikta ng buhay ng isang tulad ko. Pero natutunan ko po na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pera. At nasaan yon, Aber? Mapanghamong tanong ng matanda. Tumingin si Maria nang diretso sa mga mata ni Donya Consuelo. Nasa pagpili po, sagot niya. At pinipili ko pong manatili sa isang pamilyang nagkamali, ngunit nagsisikap na magbago. Pinipili ko pong maniwala sa pagpapatawad sa halip na sa paghihiganti. Pinipili ko pong tumayo sa panig ng isang tahanang gumuguho dahil doon po sa gitna ng kanilang pagbagsak, nakita ko ang kanilang tunay na pagkatao. Kinuha niya ang tseke at iniwan ang calling card sa mesa. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo at hindi ko na rin po kailangan ng pera nila. Ang kailangan po ng kapatid ko ay isang operasyon at hahanap po ako ng paraan. Ngunit ang kailangan ninyo, Donya Consula, at ang kailangan ng mga De Villa ay kapayapaan at hindi po yan mabibili. Tumalikod si Maria at naglakad palabas ng opisina. Iniwan ang pinakamakapangyarihang babae sa syudad na tahimik nag-iisa sa kanyang tore, napapaligiran ng kanyang yaman at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon nag-iisip. Hindi niya alam kung may nagbago ba. Ngunit sa paglabas niya sa gusaling iyon, naramdaman niya ang isang kalayaang hindi maibibigay ng anumang halaga ng pera. Ginamit niya ang nag-iisang sandata na mayroon siya ang kanyang katotohanan at sa araw na yon sapat na yon. Ang pag-alis ni Maria mula sa opisina ni Donya Consuelo ay hindi nagdulot ng biglaang himala. Walang anunsyo ng kapatawaran, walang biglang pagbawi ng mga pag-atake. Ang digmaan ay hindi natapos sa isang iglap. Pagbalik ni Maria sa mansyon, asatanan ni Nomonide, datna niya ang mag-asawang De Villa sa sala. Sa mesa sa harap nila ay nakakalat ang mga alahas ni Helena, mga hikaw pulseras sing-sing. Maria, sabi ni Ricardo ang kanyang boses, ay pagod, ngunit may bagong determinasyon. Ibibenta namin ang mga ito. Hindi ito sapat para sagipin ang kumpanya, ngunit sapat ito para tiyaking hindi mawawalan ng bisa ang tseke para sa operasyon ng kapatid mo. Ano man ang mangyari sa amin, ang pangako namin sa'yo ay tutuparin namin. Napaluha si Maria sa narinig. Sa gitna ng kanilang pagbagsak, ang kanilang inuuna ay hindi ang kanilang sarili, kundi ang kanilang pangako sa kanya. Ito ang tunay na tanda ng pagbabago. Hindi na po kailangan, senyor, sagot ni Maria. At sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa paraang mas personal. Hindi na po kailangan, Ricardo. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa opisina ni Donya Consuelo, ang kanyang pagharap, ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagpili. Nakinig ang mag-asawa, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at paghanga. Hindi sila makapaniwala na ang babaeng dati nilang inalipusta ay may taglay na tapang na sila mismo ay wala. Binalik mo ang tseke. Hindi makapaniwalang tanong ni Helena. Ang karangalan po ninyo ay mas mahalaga kaysa sa pera. Simpleng sagot ni Maria. At ang pagtupad sa isang pangako, kahit mahirap, ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Sa sumunod na mga araw, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa mansyon. Hindi ito kapayapaan dahil sa tagumpay, kundi kapayapaan dahil sa pagtanggap. Nagsimula silang mag-impake ng mga gamit. Naghanda sila sa posibleng pagkawala ng mansyon ng kanilang negosyo ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hinarap nila ito ng magkakasama, hindi bilang mga amo at utusan, kundi bilang isang pamilya. Isang umaga, isang linggo, pagkatapos ng pagbisita ni Maria, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Ito ay mula sa personal na sekretarya ni Donya Consuelo Reyes.
Nais ipaalam ni Doña Consuelo na ang lahat ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng pamilya Reyes at De Villa ay tapos na, sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi na nila hahadlangan ang anumang transaksyon ng inyong kumpanya. Pagkatapos noon, isa-isang bumalik ang mga tawag. Ang mga kasosyo na dating umiiwas ay nagsimulang makipag-ugnayan muli. Ang bangko ay nag-alok ng panibagong plano sa pagbabayad. Ang digmaan ay tapos na, hindi sa isang pagsabog, kundi sa isang tahimik na pag-atras. Walang paghingi ng tawad mula kay Doña Consuelo. Ngunit ang kanyang kilos ay sapat na. Ang mga salita ni Maria ang sandata ng katotohanan ay umabot sa puso ng matandang matriarka. Hindi nito inamin ang pagkatalo, ngunit pinili nito ang kapayapaan. Ang De Villa Corporation ay hindi na bumalik sa dati nitong kadakilaan. Sila ay lubhang napinsala, ngunit nakabangon sila. Ibinenta nila ang mansyon at lumipat sa isang mas maliit, ngunit mas masayang tahanan. Si Ricardo, sa tulong ng mga natirang tapat na empleyado, ay dahan-dahang itinayong muli ang kanyang negosyo sa pagkakataong ito na may pundasyon ng integridad. Si Helena ay natagpuan ang kanyang sarili sa pagtulong sa mga charity gamit ang kanyang karanasan upang tulungan ng iba. Ang kanyang ngiti ay hindi napilit. Ito'y totoo na. Ang operasyon ni Enzo ay naging matagumpay salamat sa isang pondo na itinayo hindi lang ng mga De Villa kundi maging ng ibang mga kasambahay at ni Leo. Si Maria ay hindi na nanilbihan bilang kasambahay. Sa halip naging personal na assistant siya ni Ricardo ang kanyang kanang kamay at ang nagsisilbing konsensya ng bagong kumpanya. Siya at si Leo, na nanatiling tapat sa pamilya, ay nagsimula ng isang simpleng buhay na puno ng pagmamahalan. Isang hapon ilang buwan, pagkatapos ng lahat binisita nila ang dating mansyon. Nakatayo sila sa labas ng tarangkahan, pinagmamasdan ang mga bagong may-ari. Hindi mo ba namimiss sa tanong ni Leo? Umiling si Maria, isang nangiti ang nasa kanyang mga labi. Ang mansyon ay isang bahay lang, ang tahanan. Sabi niya habang hinahawakan ang kamay ni Leo at iniisip sina Ricardo, Helena at Clara ay isang bagay na ating itinatayo mula sa mga guho. Hindi ito isang pagtatapos na parang sa fairy tale. Ito ay mas maganda. Ito ay totoo. Mula sa mga abo ng kayabangan at kasinungalingan, isang bagong simula. Ang itinayo hindi gawa sa ginto at marmol, kundi gawa sa mga aral ng pagpapatawad, katapatan at ang tahimik na lakas ng isang pusong tumatangging sumuko.